Lunes ng umaga, sa loob ng silid-aralan ay magsisimula na ang klase. Parang ako na lang naiiba sa lahat ng mga bata. Lahat sila ay masasaya. Kinakabahan ako. Bulong ni Cesar sa sarili. Magandang umaga sa inyong lahat. Ihanda na ang lapis at papel at tayo magsusulat na. Lalong bumilis at tibok ng aking puso sa pagdating ni teacher. Parang unti-unti naghihina na naman ang aking kamay. Cesar, may dala ka bang lapis? Gusto ko sanang sabihin kay teacher na wala akong dala. Pero siguradong gagawa siya ng paraan para magkaroon ako ng lapis. Ang mahina kong sagot. Baka mapagalitan ako ni teacher kapag hindi ako nagsulat. Hindi naman ako tamad. Pero talagang hindi ko na kayang hawakan ng tama ang lapis. Tiningnan ko ang mga kaklase ko. Ang bibilis at gagaling nila magsulat. Bakit ako hindi ko kayang magsulat? Hahawakan ko pala ang lapis ay mali na agad. Paano ba ang gagawin ko? Tinitigan ko lang ang aking lapis at unti-unti kong ipinikit ang aking mata. Tutulungan kita. Sabi ng masayang tinig. Sino ka? Tanong ko. Ako ang tutulong sa iyo. Isang nakakatuwang lapis ang aking nakita. Marami siyang kayang gawin, tumalon, sumayaw, at umikot. Hawakan mo ako. Ang sabi ng lapis. Sige, sagot ko. Gumaan ang aking pakiramdam. Para akong dinuduyan at lumilipad sa langit. Habang hawak mo ako, ay kakayanin mo nang isulat ang lahat ng maisip mo. Ha? Totoo ba yon? Hindi ako marunong magsulat. Kumuha ka ng papel. Isulat mo ang gusto mo. Kumuha ako ng papel at hinawakan ko ng mahigpit ang mahiwagang lapis. Sinubukan kong isulat ang aking buong pangalan. Cesar A. Lian. Naisulat ko nga. Ang galing. Noon ay kahit letrang ka ay hindi ko kayang isulat. Naniniwala ka na ba sa akin? Nakita kasi kita malungkot dahil hindi ka marunong magsulat. Gusto kitang tulungan. Sige, tulungan mo ako. Gusto kong matutong magsulat. Matutulungan kita. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko kayang gumuhit na mag-isa. Kailangan ay may kamay na hahawak sa akin para ako'y magamit. Ako ay may pambura at tinatasahan din. Kapag ako ay tinatasahan, unti-unti akong mauubos katulad ng ibang lapis. Ibig sabihin, ay sandali lang tayong magkakasama? Oo, ganun na nga. Kailangan mong matutong magsulat bago ako maubos. Naging masaya ang bawat araw ni Cesar gamit ang mahiwagang lapis. Napansin ito ng kanyang guro kaya lagi na rin siyang napupuri. Magaling nang magsulat si Cesar. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag marunong kang magsulat. Sana ay marunong na talaga akong magsulat. Nako, malapit na palang maubos ang aking lapis. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Gusto ko nang matutong sumulat. Pag-aralan mong mabuti kung paano nasusulat ang bawat linya o letra. Hawakan mong mabuti ang lapis at simulan ang pagguhit ng linya mula sa kaliwa papuntang kanan. Maaari ka din magsimula sa itaas hanggang paibaba. Subukan kong gumamit ng ibang lapis. Baka naman kaya ko na. Iisipin ko lang na kaya ko ito. Hirap pa rin ako. Hindi ko pa rin kaya. Nagagawa ko lang magsulat nang dahil sa iyo. Pero kung ako na lang mag-isa, wala na ulit. Huwag kang malungkot, Cesar. Ako nga ay malapit nang maubos at wala rin naman akong magagawa kung walang hawak sa akin. Tingnan mo, nung hawakan mo ako, nakasulat tayo ng mga letra. Tayong dalawa ang gumawa nun. Ibig sabihin, kaya mo rin. Tama, ang kaibigan kong lapis. Kailangan ko lang magtiwala. Itutuloy ko lang ang pagsusulat. Practice pa. Tiyaga lang. Kakayanin ko ito. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cesar. Sa wakas, ay nakakasulat na ako. Salamat sa iyo, kaibigang lapis. Natuto na rin ako. Salamat din sa iyo, Cesar. Pero nalulungkot din ako na malapit ka nang maubos. Huwag ka nang malungkot. Ang mahalaga ay natuto ka na at nagkasama tayo.
Unti-unting lumulutang at nagliliwanag ang mahiwagang lapis, kasabay ng pagkaway nito. Paalam na sa'yo, Cesar. Paalam na, kaibigang lapis. Kumaway din pabalik si Cesar. Biglang lumakas ang ihip ng hangin at nabuo muli ang lapis. Masayang masaya ang lapis. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo na kapag natutong magsulat ang humawak sa akin, muli akong mabubuo. Dahil sa'yo yun, Cesar. Ngayon, ay hahanap akong muli ng batang hindi marunong magsulat upang aking matutulungan. Lagi mong tatandaan, Cesar, ako ang iyong kaibigang lapis na nagsasabing laging ayusin at pagandahin ang inyong sulat. Oo, kaibigan kong lapis. Lagi kong tatandaan ang iyong mga payo. Cesar, gising na. Nakatulog ka kanina. Sorry po, Teacher Ana. O sige, ito na ang lapis. Ibibigay ko na lang sa iyo itong lapis ko. Magsimula ka na magsulat. Ha? Ang kaibigan kong lapis?